Rodante Marcoleta. Kasalukuyan po siyang kongresista. Bilang kinatawan po ng Sagip Party List, senior partner po ng Marcoleta, Julian Reyes Velez Law Offices. Bachelor of Arts, gumraduate po ng Bachelor of Arts ng 1973. Ang postgraduate po niya, Master in Business Administration, Bachelor of Laws, Doctoral Program, Public Administration and Governance ng UPNC PAG noong 2011. Siya rin po ay Harvard Kennedy School of Government. Nag-fellowship po siya doon noong 2017. Naging kongresista sa ilalim po ng 13th, 14th, 15th, 17th at 18th Congress. Naging chairman po ng House Committee on Poverty Alleviation noong pong 15th Congress. Naging Senior Deputy Majority Leader noong 17th Congress. Naging Deputy Speaker noong 18th Congress. Naging Assistant Majority Leader ng Commission on Appointments noong pong 19th Congress hanggang September 25, 2024. Naging Chairman ng Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways noong pong 19th Congress hanggang September 25, 2024. Ilan ho sa kanyang mga nagawang batas? Siya po isa sa mga may akda ng Cheaper Medicines Act, RA 9502. Isa sa mga may akda ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, RA 10931. Isa sa mga may akda ng Magna Carta for the Poor, Republic Act 11291. Mga kapuso, pinapakilala po namin sa inyo si Congressman Rodante Marcoleta. Ikaw na ba? Morning. Good morning, Good Congressman. Magandang umaga po sa ating lahat, Joel, Melo at Weng. Isa pong karangalan ang maimbita sa inyong istasyon. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Siguro unahin na natin yung issue ng ng Dami tayong confidential. Ang dami. Dami tayong Yung tanong confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung yung budget po para sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha, ano bang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang paggasta ng ating pera. Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito ang mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan, maisip nila, namumulitika tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating iimbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po dun sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati ng CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila, bakit ikaw ang magsusuri, bakit ikaw ang mag-o-audit? Pwede ba ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo'y nakakagawa ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit?
Right, sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi nang gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabpi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling yung investigasyon sa ganitong issue. Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Opo. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chapsuy tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo? Unang-una po kasi, kailangang maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Apo. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan nating lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Tinanong ko nga yan sa COA eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po kayong itinanong sa amin eh. Yan lang po hiningi sa amin eh. Di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin, usisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh, kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, merong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Opo. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in questioning. It should be related to the subject matter. Okay. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Apo. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, yung mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa nasuri namin
na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na ang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next Congressman, question tayo. Dito tayo. Sa kayo, nakita natin sa profile ninyo, kayo ay isa sa may akda ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay nyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot, Congressman? Yan ang problema ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Ang pinakamahina, yung weakest link, ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa na kami ng batas. Ano? Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa cabinet. Katulad ng kuryente halimbawa. Hindi ba napakataas ng ating kuryente? Ano ba yung pinakaunang layunin kung bakit natin ginawa yung EPIRA in 2001? Or ilang taon na yun? 2001, 24 years ago. So kailangan na natin susugan, Congressman. Hindi man na kailangan susugan sapagkat yung pinakaunang layunin, sabi niya, ensure the delivery of electricity to our people, reliable, quality, and affordable rates. Wala na kailangan. Nasaan ang problema doon, Congressman? O di tanungin natin ang DOE at saka lahat ng mga ensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na yun. Implementation. Bakit hindi natutupad yung affordable rates? So dapat may pananagutan ba doon ang ERC being the regulatory body? Hindi lang ERC, lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng batas na yon. Ang DOE ang central to that. Hindi ba? O, bakit hindi napapatupad yung affordable? Ano ba yung affordable sa Tagalog, Weng? Mura, abot kaya. Abot kaya. O, abot langit na eh. Hindi ba? Tsaka sir, sabi naman po ng ERC, o kahit pa ng mga distributors na buwan-buwan nagbabago ang singil sa kuryente, Congressman Pero sinasabi maraming factors. Una-una, ang coal imported napakamahal. O, alam natin yung kaya nga hindi nabababa sapagkat imported lahat yung ating panggatong kung pinag-uusapan ay base load. Pinag-uusapan mo coal at saka yung petrolyo. Pinipilit nila yung mga renewable energies. Pwede rin yan pero hindi substitute yan sa base load natin sapagkat very intermittent ang solar, ang wind. Hindi natin kaya. Ang wind will only operate, will only apply when the wind is blowing. Ang solar mo is applicable while the sun is shining. Subukan mo na nag-ooperate yung biglang dumaan yung ulap, maging intermittent yan. Wala kang base load. Itong DOE, sinasabi ko sa iyo, nung kinukonfirm namin ng Secretary of Energy, ako lamang ang nagtanong sa kanya ng 2 araw. This is on the record. Because I wanted him to do this. In-outline ko lahat ng dapat nating gawin para yung fundamental and underlying objective of that law should be achieved. So, ang daming- Umuo siya lahat ng sinabi ko. 2 pahina yon. Natupad Kahit po ba? isa walang natupad. Walang natupad. Okay. So ang daming problema ng ating bansa, puro pagtaas ito, Congressman, ano? Nako, magkano ang presyo ng kamatis? Oo. Kasi Alam mo, Melo, magkano ang Mas presyo mahal ng sa karne. isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Okay. Ngayon, 30, isang piraso. Yan. Nagsimula tayo sa gamot. 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka Mas muna, marami ayuda. yung siling pangsigang, yung berde, Weng. Hindi Yung ka kasi sililong. namamalengke. Ako napupunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong, Oh. yung berde. Kom, 10 piso isa. Oh, sandali. sige. Nagsimula tayo sa gamot. Gamot. Napunta tayo sa kuryente. Kamatis. Kaya naman kamatis. O, di, punta Pero- na tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Kayo ba'y pabor nyo sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamu nga tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw, yun daw akap ay ayuda para sa kapus-sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus-sakita? Abay, lahat tayo Paano mo naghihirap. i-determine, pumunta sila sa isang komunidad,
pinalinya nila yung mga tao o grupo ng mga tao, etong mga taong ito kanya'y kapos sakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapos sakita? Relative yun eh. Oo. Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan Tumaas ko. na nga yun daw yung poverty threshold, Congressman. Oo, ngayon, Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng well, actually 17.4 million families of Yes. this country Are said we are poor. We Can you feel we are separate poor. poverty? Yes. so kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Ha? Pero meron na Magna Carta for the Poor. At isa Kaya, sa may tanungin akda mo nito. ako doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang Tatanungin kita dyan. frustration. Oh. Tatanungin kita dyan. Sa ating pagbabalik, mga kapuso.